Sa tumataas na singil ng kuryente sa Pilipinas, muling nabubuhay ang usapin sa energy portfolio diversification. Ano ba talaga ang tamang halo ng renewable energy, natural gas, coal, at maging nuclear power? Kasabay nito ang panawagan na amyendahan ang EPIRA at isulong ang Sariling Kuryente Act para mapadali ang rooftop solar at battery storage. Sa pagpasok ng mga AI data center sa ilalim ng PAC-SILICA, malinaw na mas malaki ang kakailanganing supply ng enerhiya ng Pilipinas sa mga susunod na taon. Nang tanungin namin ang taong bayan, panahon na ba para buhayin ang nuclear energy sa Pilipinas? Ang sabi nila, dapat noon pa. So, long overdue. Kasi tayo na lang ang walang nuclear power sa Southeast Asia. Tama, kung hindi ako nagkakamali. Saka kapos na tayo sa power. So, panahon na para magkaroon na. At alam ko, isa tayo sa pinakamahal na power rate. Yes, Prof. Kami nga, mahal ng tustusin na nun, makakalisan din po yan sa budget natin. Yung para sa amin. Basta make sure lang po ng government po na maayos yung ano po nila, yung nuclear waste po. Hindi pa. Siguro dapat mag-conduct pa ng studies para ma-ensure yung magiging tulong talaga ng projects na yun and yung ma-assure din yung mga maapektuhan specifically doon sa area na pagtatayuan ng project. makakasama po natin ngayon ang Pangasinan 2nd District Representative Marco Wangco, isa sa mga pinakamatagal at pinakamatibay na tagapagtaguyod ng ideya ng nuclear energy sa Kongreso para sa Pilipinas. Welcome to Memo, Kong Mark. Good morning, Corina. Good morning, Willard. Thank you for having me. Good morning, sir. Opo. So, bakit po kayo naniniwala sa nuclear energy? Dahil po sa energy density, ang isang fuel bundle na ganito po kalaki, katumbas po ng 400 tonelada ng coal. So, isipin nyo po sa bawat 1,000 megawatt na generating capacity, tayo po ay kailangan mangangkat ng mahigit 50 malalaking barko na coal na may halagang 400 million more or less US dollars. Pero kung nuclear, kasya po sa isang truck, isang beses lang. At yan po ay may halagang 20 million US dollars. So 20-1 ang ratio ng gastusin ng hard currency. So pati po ang ating halaga ng piso ay mapoprotektahan po ng nuclear energy. Pati po ang bigat na kailangan pasanin ng ating Philippine Navy, ang mga Navy po ng ating mga kaalyado, Japan, Korea, USA, UK, Australia, sa pagdepensa po ng sea lanes ng West Philippine Sea. Sipin nyo kung mangyayari sa atin yung blockade katulad sa Strait of Hormuz, mas matindi po ang China kaysa Iran na kakayahan sa pangdigmaan. So, dun pa lang po, national security, energy independence, tsaka yung napakalaking diferensya ng presyo. Ano po ang example, Kong Mark? Like for example, if I'm paying 5,000 pesos a month, Example na lang po, no? Ang problema kasi sa konteksto ng Pilipinas, mahirap po tayo sa fossil fuels. Wala po tayong indigenous sources of coal. Ang ating indigenous source of gas, yung malampaya, paubos na po. So, ang mangyayari for incremental growth, mapipilitan po tayong mag-import ng LNG, which is even more expensive than coal. And what was the question again? Yung ano po, yung magiging diferensya
ng bayad. Yes, Para maintindihan, So, no? Oo. example ko po ang Vietnam, which has indigenous coal. Ang benta po nila ng kuryente na padating sa bahay, sa household, 5 piso at 50 sentimos. Ang atin po maabot ng 16. So yun po, almost triple. Almost right? triple. Yes. So for example, if I pay 5,000 pesos a month for my kuryente, Yes. pagka nuclear energy na, magiging 1,500. Sabihin na lang natin muna, kasi kailangan muna natin, kung magtatayo tayo ng nuclear plant, mabayaran, maibalik, ma-ROI yung puhunan, no? So usually ang capital recovery period ng nuclear is 20 years. Pero ang nuclear po ay tumatagal ng 80 taon. So after mo mabayaran yung nuclear plant, 60 taon ang easy street mo, no? Kasi bayad na eh. So wala nang sa Amerika, ang 94 nuclear plants nila na fully depreciated na, ibig sabihin na amortized na, wala nang financial charges. Ang cost po nila is 2.3 US cents per kilowatt hour. The equivalent, operating and maintenance, the equivalent of 1 peso and 30 centavos. Sabihin mo na doblehin yon para may kita ang mga kumpanya. It is still only 260 per kilowatt hour. So malaki po ang posibilidad na bumagsak talaga ang presyo. Ayun. Magandang, yun ang, yun ang clickbait. Pero Oo. ang ano po, hindi yan magagawa ng isang planta katulad ng Bataan. Ang kailangan po, ang malaking bahagi ng ating energy mix ay maging nuclear. Ang pinapanukala ko po sa ating Kongreso, hindi liliit sa 16,000 megawatts online by 2045. Saan ko po nakuha yan? Pinulot ko ba sa hangin yan? Hindi po. Ang ating total generating capacity sa ngayon is around 22,000. 65% imported coal. 10% malampaya gas. Total fossil fuel, 75%. Yun po ang aking ginamit na basihan. If you compute 75% of 22,000, it's around 17,500. So 16,000 is conservative. For incremental growth, sabi po ni DepDev, dating NEDA, na dapat dumoble hanggang trumiple ang ating kakayahan maglikha ng kuryente by 2040. Ang question is, ano ang ating gagawin? Yung dati o itong panibago para magkaroon ng pag-asang magmura ang ating kuryente? Kung Mark, pwede pa hubang magamit ang Bataan Nuclear Power Plant? 100%. Nag-aagawan po ang mga high-tech companies, Google, Meta, etc. Sa Amerika, nagkakandara pa po silang magbigay ng 20 years power supply agreement sa mga sarado ng nuclear plant. Nagsara dahil hindi sila makapagkompetensya noong mura pa ang frack gas. Pagkatapos nung ginera ng Russia ang Ukraine, sumipa po ang presyo ng gas. So ngayon, nakikita na, at saka hindi malinis ang gas. It emits half the CO2 of coal. So kung gusto mong malinis at gusto mong mura, nakikita na at gusto mong reliable, ang nakikita ng tao ngayon, nuclear is the answer. So, isipin nyo, 3 Mile Island, yung site po ng worst nuclear incident in American history. Yung Unit 1 po, kinontrata ng Microsoft. Panda rin po ulit. Okay. Palisades, Dwayne Arnold, Watts Bar 2, 2016, umandar na. Mas matanda po yan ng 6 years sa ating
Bataan. Ito mga gamit na planta. Yung atin, hindi pa po nagamit. Brand new po ang planta. Bakit hindi po natuloy ang Bataan? Refresh our memories. We don't remember. Sa politika, Politika? right? Ginamit po ang Bataan bilang kasangkapan para ma-demonize ang administrasyon ni Marcos Sr. Right? So, nandiyan po nagkasama-sama ang simbahang Katoliko, si Cardinal Sin, Bishop Sok Villegas, yung mga dilaw, Para mapasara. mapasara. Dahil masama daw yun. O delikado. Dahil korupsyon, dahil whatever. Right. Whatever the reason. And nagkasabay po sa anti-nuclear movement ng Amerika. Gaya-gaya po tayo Okay. Kung minsan gaya-gaya po But tayo. worldwide, there now is a resurgence of interest to go back to yes, nuclear. talagang nagdeklara po ang napakaraming OECD countries that net zero by 2050 is impossible without nuclear. Okay. That there is a need to triple world nuclear by 2050. That the OECD countries must come together to help finance the rest of the world in establishing nuclear. Okay, I was Sa going- Amerika po, dati ang Democrats rabidly anti-nuclear. Pero nung panahon ni President Biden, nagdeklara po sila na dapat mag-triple ng nuclear ang Amerika. Noong natalo na po siya, nung nanalo na si Trump at Republicans ngayon ang may say, ang sabi nila, hindi kulang yung triple, kailangan quadruple. So, ang dami pong executive order ni Trump accelerating, reforming regulation, financing new nuclear. Nakita mo, nakakakuha sila ng $80 billion investment from Japan for new nuclear build in America. Sipin niyo po yun. Correct. Alam niyo po ilang planta yung pinag-uusapan natin? 94 ang nuclear plants na tumatakbo ngayon sa Amerika. If you quadruple that, that is 375 nuclear power plants. Okay, but where are we going to get the money? Kasi, syempre, kailangan po. Sa Pilipinas po, Okay. ilan po ba ang kailangan natin, tingin ninyo? Para sa akin, na-explica ko na po kanina yan, na basihan sa existing capacity natin, na 17.5 of fossil fuel, pag dumoble po tayo sa incremental growth natin, I am recommending 16,000 megawatts minimum. That is for the DepDev 2X scenario. Yung DepDev 3X scenario, kasya hanggang 32,000. Right? Kaya nga napakahalaga ng Bataan kasi yan po ay constitutes Philippine nuclear assets. So, So magkano? may halaga po yung planta, may halaga po yung plant site, may halaga yung nuclear village, may halaga yung power line to Metro Manila, may halaga yung CBK pump storage facility na sinadyang ginawa para maging efficient, mas efficient ang Bataan. Binenta po nila ito. Tumutol po ako dito. Kanino po binenta? Kay Aboitiz. Okay. Tumutol po ako dyan. Nag-file po ako ng kaso sa Supreme Court. Natalo po ako, nag-appeal po ako. Natalo na ako with finality. Sa ngayon, recently lang. So, yun po ang kahalagahan ng kabuuan ng nuclear assets ng Pilipinas ay siguro merong mga 2 billion US dollars. Ang sabi po ng Koreano, K-Exim Bank, willing silang i-finance ang ating nuclear ambitions basta mag-provide tayo ng 15% equity
Kung i-work backwards mo yung mathematics sa 15% equity, $2 billion, ibig sabihin pauutangin tayo ng $4 billion US dollars. That is enough to build 2 or 3 new AP1000s or APR 1000s in Bataan. Total of 4,020 megawatts. Nakapanukala ngayon sa Kongreso ang House Bill 08567. Bill ko po yun. Nakalagay po ito lahat doon. Mandating the 16,000 also. So it will no longer be the choice of private investors on the timeliness of the investment. Kailangan gobyerno ang magsabi, kailangan na ang planta, hindi namin kayo iintayin. Kung hindi kayo nakahandang mamuhunan, kami na ang gagawa. Uubra ba kung yung mga small modular reactor, SMR? Wala pang mabili. For the next 5 years, wala po tayong mabibili kasi sinicertify pa eh. Subok naman na itong mga malalaking nuclear plant. Ito kasi mas compact no, na SMR, Corina. So, the technology is almost identical. Ano ba ang ating... Kung ang buong mundo ay gumagawa po ng malalaking nuclear plant, ano ba ang ating problema? Kung may pondo na po, how long will it take? Kung bago po, 7 years to 8 years. Bago mapakinabangan? Yes. Wow, Kung tagal. yung Bataan mismo, 4 years to commission, right? Maybe that's the reason why they're thinking of these smaller... Wala rin po. You cannot even order it until 5 years from now. So, kailan po tayo mag-uumpisa? Ngayon, kung hindi pwede ang Bataan, for whatever reason, maybe local politics, whatever, I don't subscribe to that because hindi naman Bataan ang may-ari ng planta. Tayong mga Pilipino, my district has a stake in Bataan of over 500 million pesos. And every other district in the Philippines has the same stake. I think the government should tell Bataan, sorry, we need that plant eh. Correct. No. Kasi nagpasa po sila ng non-nuclear ordinance, Yeah. ano? Exactly. No? So, who are they to do that? To dictate on Congress? They have no right. Anyway, that's my opinion. So, in case na masunod yon, umiral yon, let's go to Labrador, Pangasinan, my district. If hindi rin pwede doon dahil kinokontra ngayon ni Bishop Soc Villegas, let's go to Macanacon, Isabela. If ayaw din, I'm sure pwede doon. Kasi si Speaker mismo gusto niya. Kung hindi naman, let's go to Mindoro. Or let's go to Masbate na gusto nila. Gusto ni Tariela, gusto ni Ko. Or let's go to Northern Samar, which still connects to the Luzon grid. Or Sorsogon. Maybe Cheese Escudero. Can do it, right? That's for the Luzon grid, where 70% of our GDP happens and where we need the electricity most today. For the other areas of the Philippines, like Zamboanga del Sur, who also wants, Sarangani also wants, di ba? We can wait for the SMRs for that because, you know, those are smaller grids, so we need smaller reactors. So, yun po ang aking game plan. So, ngayon, for these other areas outside of Bataan, no? Outside of Bataan, I will file another bill na kasabay nitong 08567 mandating na pagdating sa nuclear 100% government-owned. Ang pribadong sektor only for operating and maintenance. Ayun. Pwede silang mag-bid doon, mga pital sila, yun ang pagkompetensya niya. But the beneficial owner
is the Filipino people. Parang airport. Oo. Yeah, Gusto para ko- yung benepisyo mapunta sa tao. Napakinabangan. Yes. Gusto kong matanong din si Kong Marco Rina tungkol sa Pax Silica. Oh, yeah. Anong papel ang maaring gawin or ma-fulfill ng nuclear energy kapag Malaki natuloy po itong project? kasi kung kulang tayo ng kuryente, hahanap ng ibang bahayan, pupunta sa ASEAN, di ba? Tulad ngayon, lahat ng umaalis sa China na manufacturer, maraming umiiwas sa Pilipinas. Bakit? Pag tinanong, magkano kuryente nyo? Times 3. Correct. Diba? Sila papasok dito. So, nawala yung trabaho. Sila na rin ang magdala ng nuclear, mag-finance ng nuclear. Exactly. Nuclear So, site. so, Doon sa kung alam saan nyo, sila. ngayon, nagbago na ang sitwasyon. World Bank is financing nuclear. Ah, right? okay. ADB is financing nuclear. Dati, bawal po yan. Ngayon, okay na. Nagbago na po ang politika ng mundo. Ang hindi nagbabago is yung narrative ng media sa Pilipinas. Ayan. Baguhin po natin yon sana sa tulong po ninyo. At sa tulong ninyo. Yes po. Thank No? you so much for your time, Kong. Well said, well explained. Para kami nag-Nuclear Energy 101. Thank you. Ayan, sir. salamat po. Ngayong narinawan po tayo sa isyong ito. Alamin naman natin, komento ng mga ating nanonood online. Panahon na ba na buhayin ang nuclear energy dito sa Pilipinas? Ang sabi nila, Rizal de Maanyo, nuclear energy is the answer to high cost of electricity bill. Sabi ni Klaus Simon, yes, if possible, revive the first Bataan nuclear power plant in Napot Point. Ayan, Jimpsy Dulay, yes to nuclear energy. Samantalang ang ibang bansa ay mayroon nito. Hindi sapat ang solar energy, geothermal energy, hydro, fossil para sa dumaraming industriya sobra sa Pilipinas. Sabi naman ni Leonard Tomnats, noon pa dapat binuksan yan. Kulang lang sa kaalaman ng mga tao sa teknolohiya. Pag narinig nila ang nuclear bomba na ang pasok sa utak nila, actually same. Yun din ang impression kasi ng tao. Oo, yung papatay. O Mali. baka sumabog ang Pilipinas. May mga ganong misimpression. We Oo. don't need so many scientists. Kasi, I'll ask you, ikaw ba, payag ka, scientist, ang maging piloto ng eroplano mo pag pumunta ka ng Amerika? Baka mag-eksperimento habang nagpapalipad ng eroplano mo. Ayun. Maraming salamat sa inyong oras, Pangasinan 2nd District Representative Marco Wangco. Salamat po. Thank you, sir.